So ayun, okay, magandang hapon sa inyo KGX. Ito na yung tingnan niyo yung TA natin ha. So bumili tayo ngayon ha. So Bitcoin. So again, sabi ko nga sa inyo, everyday bumibili tayo. So pero barya-barya lang, no? So pero yung barya-barya na yan at umabot na 1 taon yan, di ba? Malaki yan. So yun, kung mag-i-stay dito yung price. Pero again, tulad ng sinabi ko sa inyo, ibang bear market. So lilipad, baksak, lilipad, babagsak. Parang bull market lang 'yan. Lumipad, bumagsak, tapos biglang lipad ulit, 'di ba? So, pero may sinusundan tayong mga support, no? And resistance. So far, kung mapapansin nyo, ito yung sinabi ko sa inyo kagabi. 'Di ba? So, ayan yung sinabi natin sa inyo kagabi. Yung line na yan, no? So, ngayon, naka 50% profit tayo dito, mga kapatid. Okay? So, ito yung ating trade kagabi. Pero kasi ako 'pag nagti-trade ako hindi naman gano'n kalaki 'no. Talagang mababa lang ang trade natin mga kapatid. So far ito may naka-open ako. So si Pipin 'no and si ESP na 32% 'no. Kung titingnan natin, puwede ka na mag-take profit diyan. So again, tapos ito yung ating order history. So para lang makita ng iba 'no. Position history, ayan. So kung titingnan natin dito, okay. So, ito yun, no? So, talo tayo dito. Pero tingnan nyo lang, puro 6%, 49%, talo tayo. Pero panalo naman dito sa ilalim na to. Panalo naman dyan. Talo tayo 2 beses. Hanggang 4 na beses, no? Tapos sabay biglang bumawi tayo dito sa area na to. Okay? So, kung mapapansin nyo, talagang sa future, wala, barya-barya lang tayo. Di ba? Barya-barya lang sa future. Di ba? Kumbaga, pagdating sa spot, ayan, dyan na mag-i-impact. Sa future kasi, ang tinitingnan ko lang dyan, nagpa-practice ako kung ano yung pinaka-profitable. Kasi meron kaming ginagawa ngayon sa Gainers Trade. Hindi ko muna sinusunod yung Gainers Trade na binigay ko sa iba, yung percentage, no? Pero may ginagawa akong isang strategy, kaya lang hindi pa ganun, hindi pa siya profitable. Kaya medyo dun pa rin ako sa ginawa akong gainers trade na percentage, yung 20, yung 40, 60, 80, 100 or 120%. Yun. So may explain ko yan sa inyo kapag nasa ano na tayo, nasa group na tayo mga kapatid ha. So ngayon, balik muna tayo dito, no? So kung titignan natin ngayon, kung ito ba good resistance, no? Sa ngayon good support naman siya. Nagkaroon ng volume from 67,300 bumagsak hanggang 65,800. So kung titingnan naman natin, maganda yung pinakita nito, no? So ibig sabihin, nag-profit tayo ng 50% dito kagabi. Okay? So next, etong area na yan, pag yan nabasag, no? Wala. Ano to? Tawag dito ay good resistance to. Pero kapag na-reject yan at bumalik yan dito sa area na to, i-consider ko to na medyo malakas-lakas na resistance ng konti. Bakit? Kahit pa paano, na-reject siya dito, nagkaroon ng bounce, at pag bumalik yan, na-reject ulit, considered na strong resistance na naman niya. Pag nabasag yan, para magkakaroon ng big candle na ganito, so lilipad siya. So again, itong mga 4 hours time frame na to, itong pinakita natin, konti lang naman yung profit niya. Parang ito, di ba? So na-reject tayo dito, so bumagsak, o at least kahit papano, maganda tong resistance na to. Di ba? So far kasi kung mapapansin nyo, ito din, good resistance kasi nga binalikan tapos rejected. Pero again, ito yung resistance nating isa, ito yung isang resistance natin. Kaya if ever, kunyari, pumasok tayo ng long position dito at malapit nang mabot to, magti-TP ako. And then magre-re-entry ulit ako dito sa area na to, either long or short. Pag nag-long ka, nag-decide ka mag-long dito, magka-cut loss ka lagi ng 20%. Okay? Pag future. Okay? So, yun yung ginagawa natin mga kapatid. So far, kung titingnan nyo yung review natin, karoon tayo ng resistance, profit. Okay? And then, nagkaroon tayo ng support di sa area na to, profit tayo. And then ngayon, titingnan natin ulit itong support na to and itong resistance na to and then itong support na to. So, next, syempre asset natin ay 0.6167. Ito pa rin yung kahapon. Mamaya ako bibili ng Ethereum. So far, ADA, nakatenga ako, nakapokus ako kay
BTC and Ethereum. Okay? So BTC nakabili na tayo. So mamaya kay ADA naman. Okay? So ngayon, ito medyo bad news, no? Medyo bad news kasi araw-araw nang nagbebenta si BlackRock. No, actually dito sa Ethereum, kahapon bumili to eh. Tapos ngayon nagbenta ulit. 'Di ba? Napansin nyo kahapon. So dito wala naman si BlackRock na ano. So far si Sol. Sol lang ang positive pero BTC at Ethereum negative. Ayun, no? Negative 41 million outflow si Ethereum and BTC ay negative 133.27 million worth of Bitcoin ang outflow. So 87 doon nang galing kay BlackRock and 49 million nang galing naman kay Fidelity. Okay? So kung titingnan naman natin, eto sinasabi nila may isang resistance ako nakita, hindi, MM Crypto. Ginagaya lang nila si MM Crypto dyan eh. Scottie Pippen nga ginaya to eh. So kung titingnan natin si MM Crypto, ito yung kanya. So February 17, 19 na. So far nag-65 na. Bumagsak na to. Andirito na to. No? Yung sa kanya. And thinking na kung ito ay 4 hours time frame, kung 4 hours time frame to, dapat confirm na to, no? Confirm na dapat to. Ito, kunyari, parang ganito lang yan eh. Sa akin naman kasi, hindi ganun eh. Hindi ako nag-triangle eh. So, humanap lang ako ng support dito sa mga maliliit na to. And then we'll see kung ano yung makukuha ko dito. So, parang ito yon. So, kung kunyari, kung gagayahin ko yung kanilang support, resistance, ay support, ito siya. No? At kung mapapansin natin, yung pinaka-support nila, drop, confirmation. So, and then babalik dito, re-entry ng short. So, ganun yung ginagawa ng ibang mga trader. Kasi minsan, ang nangyayari kasi niyan, for example, guhit tayo dito. So, yan, gumuhit tayo, ginaya natin sa kanila. Dito naman yan umangat. So, lumipad. Yung iba nagtitipi dyan kasi hinihintay yung balik. And then, doon ngayon mag-entry. Or hihintayin yung sideways. Pagkahintay ng sideways, doon ngayon magre-re-entry. So, ganun yung ginagawa ng iba. No? So, dapat confirm na yan. So, ako naman, ang gagawin ko dito, once rejected si 67,300 sa 4 hours time frame, I think magkakaroon ng babayan. And then, kailangan niya munang basagin to bago pumunta sa ilalim. Dahil wala na akong pinaka-support dito sa ilalim. So, again, dito tayo ngayon bubuo. Either ito. So, kung saan siya hihinto. Okay? So, yun lang naman yung ating ginagawa dito. And for the Ethereum naman, kung titingnan naman natin si ETH, parang gusto ko nga dito bumili ng ETH. Ayan ha. Kung titingnan nyo to ha. So, matagal natin hindi nakita si ETH. Okay? So, kung mapapansin natin, ito, for me, hindi to good resistance, no? Hindi siya good resistance. Iaangat ko siya ngayon. Dito sa 2-1. Pero, kung titingnan nyo, ito, good resistance. Di ba? So, etong ginawa natin na to is good resistance, umangat, nag-take profit, rejected, bumagsak, naging support naman siya. So, kung titingnan naman natin ngayon, dito sa area na to, naging support, binasag ulit tong isang support, bumagsak. Okay? So, ngayon, buburahin ko na to. No? So, dito naman ngayon ako kukuha sa ilalim. Dito naman ako kukuha ngayon. Uusog na ako ng konti kay Ethereum. So, kung titingnan nyo, no, kung sinusundan nyo lang, kasi ako gabi-gabi, kung mapapansin nyo, di ba, sabi ko nga sa group, sa tawag dito, sa Facebook, no, lagi akong puyat sa gabi kasi nga talaga ako, no? And then dito kung mapapansin niyo, no? Again, kung iangat natin 'to, makukuha natin 'to sa support. Okay. So ayan. So total 1 2 3 4 5 rejected and 6 rejected. Considered na itong resistance na 'to ay strong dahil inangat niya, rejected siya dito, and then bumalik siya sa ilalim, no? Rejected na naman siya. Bumalik siya dito, rejected na naman. So, for me, pag nabasag to
totally, kukunin niya to. And then kung titingnan natin dito, 1, 2, may pangatlong beses. Ngayon, kapag lumipad to dito at nabasag to, I think, lilipad to. No? This resistance naman. So, si 2136 or pwede nating iangat. Okay. So, para maging 2141. So, sa ngayon kasi wala pa ako nakikita dito. Kung titingnan naman natin, kung ita-triangle ko naman to, no? Kung ita-triangle naman natin siya, dito sa area na to, mahaba masyado. Masyado nang mahaba. So far, yung mas okay pa ako dito sa horizontal, no? So, mas gusto ko pa to. Okay? So far, ito yung pinaka-support and resistance natin kay Ethereum is 1923 and si 2026. No? So, kapag dyan, pumasok yan dyan, pwede ako mag-long position. Again, tulad ng sinasabi ko, barya-barya lang inilalagay sa future kasi nga, syempre, nagte-testing tayo, minamaster natin ang 4 hours time frame. Nakita nyo, no, kung paano natin ginawa yan sa mga sa mga nagsimula doon sa crypto serye natin, 'di ba? So, ginawa natin 'to. Ginawa natin lahat 'yan nung nagsimula tayo. Kaya dito tayo kumukuha ngayon. So far, ang gusto kong basagin ay ito. Pag nabasag 'to, maniniwala ako na pwedeng umakyat ulit ng 69. Pag nabasag 69, pwedeng umakyat ulit ng 70. Maraming pader 'yan kasi ginawan natin ng mga resistance. Hinanapan natin sila ng candle. Okay? So, ito yung hinihintay natin basagin. Dalawa lang kasi yan eh. Sinasabi natin minsan na paano to tinitingnan? Paano mo malalaman kung biglang lilipad yan? Minsan, pag tiningnan mo yung RSI, kapag nag-set ka ng RSI dito, makikita mo minsan hindi pa overbought, no? So, kung titingnan natin, konti pa lang. So, pag binasag niya yan, possible, pag doon nagbilihan, ayun na yun, biglang lilipad yun. So, makikita mo naman doon kapag mababa pa. So, ngayon, pag overbought na yan, possible bumagsak naman yan, 'di ba? So ganoon lang siya kasimple kasi minsan ginagamitan nila ng RSI pagka naggaganto sila, no, nagte-technical analysis kasi para makita rin nila kung saan pupunta yung market. EMA din, importante rin yung EMA, no? So next time maglalagay ako ng EMA para makita natin, tsaka yung RSI para makita natin. Ako kasi talagang ano lang ako eh, no? Dumidepende lang ako sa support and resistance. Okay, pero sa cellphone meron ako niyan. Meron akong RSI tsaka EMA. Okay, so check natin tong trade natin dito. $2.41%. Okay? So far naman, ang ano naman natin, ang tawag dito, ang ipon naman na natin nasa dito, I think ano na to, nasa 30 plus 30,000 kasi down na tayo dito kay Ethereum ng ano eh 16 na yung down natin yan eh, pero kasi syempre DCA lang ng DCA, di ba? So ayun, tapos plus yung BTC natin 300 USDT, so total of nasa 45 na. Again, February, ano lang yan, magsaset lang tayo ng 60K, no? So, okay na tayo muna sa 60K or 55, no? And then, March na tayo bibili. Okay? Saludo sa inyong lahat, AGX, at magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga gustong pumasok sa ating Telegram group by March, no? So, dapat gamit yung link natin dito sa Bitonix or sa BitGet. Okay? Pili lang kayo dyan and then send nyo sa akin yung UID doon sa aking Telegram. Meron akong Telegram dyan sa description. Okay?